The Boss Husband. Credit to the author. 763 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Matapos mapansin na ang buong silid ay nagyelo pa rin sa oras, sumimangot si Justin at nagtanong na may bahid ng pagkabalisa, bayaran ba kayo para mangarap ng gising kapag ang iyong nangungunang sekretong pasilidad ay nasira? O marahil ang aking accent ay medyo mabigat para maunawaan. Sa wakas, medyo kumalma si Robert sa sandaling iyon. Iyong kamahalan Pluto, magiging napakabait mo ba para hindi pansinin ang aming maling pag-uugali minsan lang? Bilang isang tao sa iyong katayuan, naniniwala ako na ang pagkabukas palad ay isang bagay na mayroon ka sa mga pala. Dahil patay na ang mga taong ipinadala upang patayin ka, maaari mo bang iligtas ang mga tao sa silid na ito? Naiinis na sumagot si Justin, ano ba ang alam mo? Plano mo ang aking pagkamatay ngunit nakaligtas ako. Ngayong narito ako upang ibalik ang pabor, gusto mong palayain kita ng walang Scott. Ito ba ay isang uri ng biro sa iyo? Kamahalan, dapat mong malaman ng malinaw at mabuti na ang FBI ay ang ubod ng seguridad sa tinubuang bayan ng Amerika. Ang pagsisimula ng anumang bagay dito ay karaniwang pagdedeklara ng digmaan laban sa USA. Naniniwala ako na ang iyong intuition ay sapat na malakas upang pigilan ka sa paglala ng sitwasyon, proclaimed ng isang general ng militar. Hindi man lang nagpatinag si Justin sa kanyang pahayag. Itinaas niya ang isang braso at itinulak iyon palabas. Thump! Thump! Bang! Di nagtagal, ilang monitor sa silid ang nagsimulang umikot at yumuko sa kakaibang mga anggulo. Ang ilan ay nagsimulang sumuko sa kanilang sarili matapos tamaan ng hindi maintindihang puwersa. Lumipad ang mga spark sa buong silid at nakatayo ang scrap metal kung saan ang dating makabagong teknolohiya. Ang apoy na na-trigger ng pagsabog ay humantong sa buong underground passageway na pinalamutian ng napakalawak na pulang apoy. Ang nakakasilaw na puting liwanag ay agad na nagbigay daan sa isang kumot ng usok na nagmumula sa nasunog na mga plastik at mga cable. Sa loob ng ilang segundo, ang buong underground base ay nilamon ng maliliit na pagsabog na pumuno sa hangin sa paligid nila. At pagdating pa lang, wala na. Ibinalik ni Justin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Kung makarinig ako ng higit pang mga diplomatikong sagot na magmumula sa inyo, ang susunod kong layunin ay ang inyong mga ulo. Ang mga ahente at sundalo ay natulala sa pagpapakita ng kapangyarihan habang sila ay nananatiling nagyelo sa kanilang mga lugar, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Si Robert bilang komisyoner ay walang mga opinyon sa sandaling iyon. Ang kanyang pagkamuhi kay Justin ay tumaas ngunit wala siyang paraan para makapaghiganti. Isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanya kasabay ng hiya at takot. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan mula sa silid, isang malaking itim na commanding officer na nakasuot ng maayos na pasadyang suit ang tumayo at nagsimulang mga tuwiran. Sir, nagkamali kami na sumalungat sa iyo. Kaya naniniwala ako na ang tamang tanong ay hindi kung titigil ka ngunit ano ang gusto mo sa amin. Paano namin gagawin ang mga bagay mula rito hanggang sa labas? Kung gusto mong patayin ang bawat miyembro mula sa Blue Storm, natatakot ako na hindi namin mapapahintulutan iyon. Mawawalan tayo ng kalamangan sa ibang mga bansa. Ang pagkilos na iyon lamang ay maaaring maging mga high-profile na target. Lubos naming nalalaman na kami ay nabubuhay sa ilalim ng kagandahang loob ng iyong dakilang presensya, ngunit naabisuhan din ako na ang mga pangunahing Diyos ay sumang-ayon na mamuhay sa ilalim ng isang kondisyon kung saan hindi sila nakikialam sa mga mortal na pagsisikap. Mula ngayon, humihiling ako ng tigil putukan mula ngayon. Sa kabilang banda, gagawin namin ang aming makakaya upang mabigyan ka ng kabayaran sa abot ng aming makakaya. Si Justin, nag-iisip ng may pagsasaalang-alang, ay nagtanong, ikaw. Ano ang iyong pangalan? Anti-Terrorist Special Operations Commander, Mario Balotelli, sagot ng itim na lalaki na may pagmamalaki. Tila naiintriga si Justin sa kanyang mga kilos. Napagtanto mo na ang iyong buhay ay buo lamang dahil nais kong mangyari ito, hindi ba? Maaari kong wakasan ang lahat ng ito anumang oras at walang sino man ang makakalaban sa akin. Alam ko iyan.
Pero kung mamamatay man ako, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa simpleng pagtanggap ng ganoong kapalaran ng hindi nagsasalita. Mabagsik ang mukha ni Balotelli. Bumantong hininga, nagpatuloy si Justin, sige, bibigyan kita ng pagkakataong tabyusan ang buhay ng lahat ng mga taong ito dito. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay upang matiyak na ang iyong mahalagang komisyoner ay hindi aalis sa lugar na ito ng isang piraso. Para sa lahat ng iba pa sa silid na ito, wala akong interes sa mga tupa ng pagsasakripisyo. Ngayong naglabas si Mario ng isang medyo kawili-wiling panukala, tutuperin ko ang aking pagtatapos ng deal. Nagsalita si Justin habang nakatitig sa baril na nakasukbit sa waistbelt ni Balotelli. Sa isang mabilis na tingin, nakuha niya ang baril mula sa sinturon ni Balotelli sa kanyang kamay. Ang banayad na pagkilos ay halos hindi nagtaas ng anumang kilay sa isang lugar kung saan ang pinaka-talented at kakaiba ay karaniwang mga bisita. Nakahawak si Balotelli sa napakalaking baril habang naguguluhan siyang nagtanong, "Kamahalan Pluto, ano ang ibig mong sabihin dito?" Patayin siya, walang pag-aalinlangan na sagot ni Justin. Si Balotelli ay nahuli sa kawalan. Ang ibang naruroon ay tila nabigla sa mga pangyayari. Malinaw ang intensyon ni Justin. Pinili niyang huwag kumilos at sa halip ay ipinaubaya ito sa mga kamay ng nasasakupan ni Robert. Nais niyang tiyakin na ang pagkamatay ni Robert ay nauwi sa pinakamalupit na paraan na posible, pagkakanulo sa kamay ng isang pinagkakatiwalaang kapareha. Dahil sa pagtatalo, lumingon si Balotelli kay Robert na puno ng takot at paghihirap. Pagkatapos ay sinabi ni Justin, mayroon kang dalawang pagpipilian. Isa, hilahin ang gatilyo at patayin siya, pagkatapos nito ang lahat ng tao sa silid na ito ay lalabas ng walang pinsala at buhay. Naniniwala ako na karamihan sa inyo dito ay walang ideya o hindi gumanap sa isang tukana laban sa akin. Dalawa, huwag hilahin ang gatilyo, at gawin ito sa akin. Ngunit sa ngalan ng katapatan, ang bawat isa sa inyo sa loob ng silid na ito ay susunod sa komisyon ng inyong minaligsahan sa silid na ito. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, isa sa mga opisyal na walang takot na takot, ay inabot ang baril. Ibigay mo sa akin ang tanga mo. Maaaring mamatay siyang mag-isa, o mamatay tayong lahat kasama niya. Hinigpitin ni Balotelli ang hawak sa baril. Galit na galit ang iba sa mga commanding officer at technician. Maaaring palagi silang nag-iingat kay Robert, ngunit ngayon sa ganoong tensyon na mga kalagayan kung saan ang kanilang buhay ay nasa linya, tila ang pag-iwan sa kanilang mga kamay na dalisay ay nangangahulugan ng pagkawasak ng buong base. Nagsimulang tuyain si Robert sa galit. Look, dickhead, talagang susuwayin mo ba ang utos ng direct superior mo at papatayin mo ako? Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Balotelli, makinig ka sa akin. Bakit tayo matatakot sa bastard na ito? Nasa headquarters natin siya. Hindi lang siya ang pangunahing Diyos. Kung gagawa siya ng kaguluhan sa lugar na ito, may susunod pa sa kanya. Sariwa pa ang kanyang mga salita nang mabilis na umikot si Balotelli sa kanyang ekspresyon sa mukha, habang hawak niya ang baril at hinayla ang gatilyo. Bang! Matapos ang isang iglap at isang malakas na putok ay umalangaw-ngaw, bumagsak ang dibdib ni Robert nang may lumabas na dagwang hukay sa kanyang laman. Dilat na dilat ang mga mata ni Robert nang maramdaman niyang nawala ang buhay niya. With his last few moments of energy, itinaas niya ang kanyang kamay. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang sasabihin? Ngunit isang bagay ang sigurado, nawala niya ang anumang pagkakataong mabuhay siya. Ang mga pool ng matingkad na pulang likido ay bumalot sa lupa sa paligid niya. Ang kapaligiran ay napaka-tense dahil karamihan sa mga opisyal sa silid ay sinusubukan pa ring ibalot ang kanilang mga ulo sa kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, unti-unting nagpunta si Balotelli sa bangkay. Habang ang isang paa ay nasa ulo ni Robert, sinabi niya, kami ay iyong mga subordinate. Hindi ang iyong mga alipin, ikaw bastard. Napuno ng masalimuot na pag-iisip at emosyon ang mga manunood habang nagpahayag si Balotelli. Pumalakpak si Justin sa kasiyahan habang tinahak niya ang daan patungo sa bangkay. Tinapik niya si Balotelli sa balikat. Nailigtas mo ang buhay ng iyong mga kasamahan at ng punong tanggapan ng FBI. Kung talagang magiging komisyoner ka balang araw, huwag mong gawin ang mga pagkakamaling ginawa ni Robert. Nagulat si Balotelli nang tumalikod siya sa masayahing si Justin. Noon niya napagtanto na binigyan siya ni Justin ng pagkakataon sa buong buhay niya.
Gayunpaman, ang mga manunood, lalo na ang mga technician ay labis na nagpapasalamat kay Balotelli. Ang lalaking nag-iisang humadlang sa kanilang maagang pagkamatay. Hindi mapakali si Justin sa kakaibang ekspresyon ng lalaking African-American. Lumuhad siya sa harap mismo ng bangkay ng yumaong commissioner, may hinahanap. Nang ang lahat ay nagulat sa kanyang sumunod na mga aksyon, hinalungkat ni Justin ang bulsa ng suit ni Robert. Nang binawi ni Justin ang kanyang kamay, isang gintong tansong metal na relo ang nasa kanyang hawak. Nalaman kaagad ng ilang malalapit na kasamahan ni Robert na iyon ang paboritong relo ni Robert mula sa kanyang koleksyon. Nakita ni Justin ang pagtataka sa mga mukha ng lahat ng naroroon, habang siya ay awkward na ngumisi. Hindi ako nandito para magnakaw ng patay. Hindi ako ganoong klase ng tao. Ang tanging dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay dahil hiniram ko ang Porsche GT ni Christine. Sa isang lugar sa gulo na dulot ng Blue Storm, nawala ang kotse ko. Kaya sa interes na mabayaran ang aking utang, umaasa akong makahanap ng isang bagay na may halaga. Maaaring hindi tumugma ang relo na ito sa halaga ng kotse ngunit tiyak na makakabawi ito. Mapait na ngumiti ang lahat ng tao sa silid na parabang emosyonal na umaayon sa kanyang iniisip. Hinaplos ni Justin ang relo bago niya inabot ang iba pang bulsa ni Robert. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang pakete ng Marlboro cigarettes. Ano ba? Hindi nagpapigil si Justin habang itinapon niya ang mga sigarilyo sa lupa. Isang madugong komisyoner at wala na siyang ibang kayang bilhin. Nakakalungkot. Wala kahit isang pitaka sa kanyang bulsa. Anong uri ng kakilakilabot na suliranin ang naranasan ko? 764. Sa pagkakataong iyon, natahimik ang lahat. Kung hindi dahil sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Justin, tinatitigan siya ng mga ito dahil sa katapangan ng kanyang mga salita. Itinago ni Justin ang relo sa bulsa ng kanyang kamiseta at tumingin sa paligid. Sige, tapos na ang trabaho ko dito. Uye, dapat malinaw na sa ngayon na hindi ko ginawa ang paglubog ng American battleship na iyon. Sa kaunting investigasyon, mapapatunayan mo na hindi ako ang nasa likod nito. I'll be anticipating a results-driven leader to knock on my door someday in the future, but I'm satisfied for now. Sige, maggagabi na. Magpahinga ka na. Para sa lahat ng babaeng ahente, umuwi na kayo at matulog. Ang pagpupuyat ay magpapalukot ng balat. Nang matapos siya ay tumalikod na siya at lumabas sa kuwebang inip niya kanina. Makalipas ang ilang hakbang ay hindi na nakita ang kanyang figure. Parang katatapos lang ng bangungot. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa buong base. Nakatitig sa pinsalang dulot ni Justin, ang lahat ay nakadama ng tiyak na bahid ng kawalan at kalungkutan, ngunit hindi galit. Samantala, sa kabilang panig ng globo sa loob ng mga compound ng tirahan ng Nigel, may ganap na kakaibang nangyayari. Isang malaking trailer ang nakaparada sa labas ng gusali habang ilang bodyguard na naka-shades ang nagpapatrolya sa sasakyan sa ilalim ng nakakapasong araw. Sinisigurado nilang walang papasok sa compound. Sa kaibuturan ng Clan Estate ay isang tahimik na hanay ng mga katamtamang bahay. Ito ay mas malamig sa loob na tila sa labas. Sa loob ng lalagyan ay si Carmela, lahat ay naligo at nakasuot ng disenteng damit. Nakaupo sa isang mahabang bangko na may hawak na tasa ng ginseng tea, siya ay nagpakita ng solemna at malungkot. Sa tapat niya ay si Lumpo na nakasuot ng maayos na sando at pantalon. Siya naman ay nakatingin sa paligid dahil sa curiosity. Sa huli ay sumuko siya sa hindi matiis na katahimikan. Awkwardly niyang binanggit, "Hoy! Sino yung mga taong nagdala sa atin dito? Mga kakilala mo ba sila?" Inangat ni Carmela ang kanyang ulo habang nakatitig sa binata, na mas madali sa mata kaysa sa kanyang mga araw bilang isang lalaking walang rahan. Tinitigan niya ang maliwanag ngunit sabik na mga mag-aaral, na nag-udyok sa kanya upang magpakawala ng isang mahinang ngiti. Nag-aalala ka ba? Nag-aalala. Nagbibiro ka ba? Syempre hindi. Si Piley ay mukhang maingay. Ako ay nasa malayong mas masahol na mga sitwasyon kaysa sa isang ito. May pagkakataon pa na kailangan kong tumakbo mula sa mga ligaw na aso gamit ang aking baldado na mga binti. Kung kaya kong panindigan ang aking sarili laban sa magulong mga hayop, ano ang dalawang lalaki sa akin? Sumagot si Carmela na may mapait na ngiti, ang mga hayop ay maaaring itaboy. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay hindi mahuhulaan at mailap.
Ang tunay na magulo ay ang mga hindi dapat hayaang mabuhay. Ilang saglit na napatitig sa kanya si Lumpo. Hoy, may nangyari ba sa'yo? Bakit parang kamamatay lang ng buong pamilya mo? Walang baril sa ulo mo, ni may nagbabantang banta. Mabuhay ka ng konti. Sa sandaling iyon, ang marangyang pin-8 na gate na gawa sa kahoy ay itinulak mula sa loob. Pumasok sa trailer ang isang malalim na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-white shirt, kasama ang dalawang armadong bodyguard. Tumingin si Carmela sa kanya bago sila nagkatitigan ng ilang sandali. Ngunit ang kanilang mga titig ay hindi mainit. Samantala, nakita ni Cripple ang pagpasok ng mga bagong tao at talagang masigasig. Para maibalik sa Central City ng ganito, sigurado akong galit ka sa akin sa paggawa nito. Sa huli ay nagkusa si Gilmore na basagin ang yelo. Isang nakakalungkot na ngiti ang ibinigay ni Carmela. Ang katotohanan na handa kang makipagkita sa akin ay nagpapaisip sa akin na dapat kong maging mapagpasalamat. Nanahimik si Gilmore bago tuluyang nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Hindi mo dapat ginulo si Justin. Ngumisi si Carmela habang sarkastikong sumagot, ang hindsight ay talagang asong babae, alam mo iyon. Baka sabihin mo rin na hindi ako dapat kumilos laban sa maliit na asong iyon. Ikaw. Kumunat ang noo ni Gilmore ngunit medyo nakonsensya. How could you call her that? Anak ko siya. Half-sister din ng anak mo. Galit na tumayo si Carmela. Anak mo. Hahaha. Ano? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Ang alam ko lang ang maliit na wrench na ito ay ang masamang produkto ng iyong kawalang katapatan. Kung hindi dahil sa matandang bastard na iyon na si Zachary na pinuprotektahan siya nitong mga nakaraang taon, sinisigurado kung hindi na niya ito lalampas sa dress. Si Gilmore, gayunpaman, ay hindi nabigla sa kanyang sagot. Mahinahon siyang sumagot, Carmela, mukhang may buto ka na talagang dapat kunin sa akin sa pagkakataong ito. Tama ka talaga. Luhaan ang mata ni Carmela habang bumubulusok, ang kanyang mukha gayunpaman ay mabagsik at walang kompromiso. Dahil alam ko kung hindi ko sasabihin ang gusto kong sabihin ngayon, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Mga dekada ng kasal para lang mauwi sa ganito. Nakaramdam si Gilmore ng paghamak sa kanyang sarili. Kung patuloy mong itinago ang iyong galit sa akin, ayos lang. Ang pagsisinungaling sa mukha ng isa't isa sa buong buhay natin ay hindi magiging kasing sama ng sitwasyon ngayon. Tumikim si Carmela, kinagat ang kanyang mga labi para piliting pamatak ang kanyang mga luha. Alam ko. Noon pa man ay alam kong alam na alam mo kung anong uri ako ng tao, kasama na ang nagawa ko sa iyong likuran. You have no idea how much I wished I can pop the facade I hold around you. At least kapag nangyari iyon, I wouldn't hate you for anything anymore. No masks, no schemes, just the genuine Carmela. But I guess the past is the past, di ba? Nagcrack ang boses niya hanggang sa huli. Ang kanyang mga paghihirap ay maaaring maunawaan ng walang mga salita. Lumingon si Gilmore at huminga ng malalim. Alam ko at pinagsisisihan ko ang mga bagay na nagawa ko sa likod mo, kaya hindi ko pinansin ang taong wala ka sa tabi ko. Pero hindi ko akalain na gagawa ka ng ganitong karahasan. Gayunpaman, ito ay parusa para sa iyong mga maling gawain. At hanggang ngayon, wala na akong pagpipilian. Ngumisi si Carmela. Natatakot kang kaladkarin ko ang angka ng Nigel pababa sa putik, hindi ba? Nag-aalala na mag-isa kitang kaladkarin mula sa nangungunang posisyon. Or should I say, na kinasusuklaman mo ang katotohanang ibinabahagi mo ang iyong asawa sa ibang tao at naiinis ka sa presensya ko. Nanatiling cool si Gilmore. Gayunpaman, opisyal ka pa rin ng gobyerno. Ang iyong pagkawala ay naging isang tunay na abala sa natitirang bahagi ng gabinete. Kung mamamatay ka ngayon, ito ay magtataas ng napakaraming bandila. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin sa akin? Kumuha ako ng isang tao na magdadala ng fluid injection. Ito ay para gayahin ang mga kondisyon ng pagpalya ng puso, mahinahong paliwanag ni Gilmore na parang walang kaugnayan sa kanya ang paksa sa anumang paraan. Ipapaliwanag ko sa media na ang iyong posisyon bilang isang pambansang lingkod at unang ginang ay humantong sa matinding pagkapagod. At sa isa sa iyong mga pagbisita sa labas ng estado, ang iyong mga kondisyon ay umabot sa iyong katawan, na naging sanhi ng pagkamatay mo mula sa pagkabigo sa puso. Ang iyong pagkawala ay ang aming desperadong hakbang upang iligtas ka. Ngunit,
Wala na kaming magagawa pa. Maingat na nakikinig sa kanyang mga salita, ang mukha ni Carmela ay kasing lungkot ng makulimlim na kalangitan habang siya ay nakasalampak sa likuran. Sino ang mag-aakala? Ang asawa ko ang magiging dahilan ng pagkamatay ko. Para marinig ang mga salitang iyon ng napakadali mula sa iyong bibig, ikaw talaga ang protege ng Nigel clan. Nakikipaglaban para sa higit na kabutihan. Haha. Kung ako ay mamamatay sa pagod, ang aking mga kilos ay hindi mag-iiwan ng bakas, at ang pangalan ng angkan ng Nigel ay hindi madungisan sa proseso. Wow! Kahit ang aking kamatayan ay isang kasangkapan para linlangin mo ang pakikiramay ng mga sibilyan. Napakahusay. Ipinikit ni Gilmore ang kanyang mga mata habang iniiwasan niya ang mga titig ni Carmela. Ang gamot na ito, sa panahon ng proseso ng pagbagal ng iyong tibok ng puso, ay maaaring hindi kasiya siyang tiisin. Gusto ko talagang matiyak na mamamatay ka na may pinakamaliit na sakit na natamo, ngunit para maprotektahan ang mga hindi ka nais-nais na hindi pagkakapare-pareho sa pagsasalaysay, kailangan kong gawin ito, Carmela. Magtiwala ka, aalagaan kong mabuti ang anak natin. Pangako. Siyempre gagawin mo. Hindi dahil mahal mo siya, ngunit kailangan mo ng kahalili sa angkan ng Nigel. Naiinis na pinandilatan ni Carmela ang lalaking nakasama niya sa kama sa loob ng mga dekada. Iniisip ko, kung nanganak ba si Selena Campbell ng isang lalaki noon, ibibigay mo pa rin ba ang angkan kay Gareth? Sa iyong puso, kahit anong pagsisikap ang gawin ko, mas mababa pa rin kami ng anak ko sa maliit na aso at sa kanyang yumaong ina, hindi ba? Nanahimik si Gilmore. Biglang ngumiti si Carmela habang tinutuya, dahil ngayon ang kamatayan ko, hayaan mong ibunyag ko ang isang maliit na sekreto sa iyo. Para ipaalam sa iyo kung gaano ka naging tanga sa mga nakaraang taon, Gilmore. 765. Kumunat ang noo ni Gilmore. Anong sekreto? Sa lahat ng mga taon na iyon, si Selena Campbell ay hindi namatay sa leukemia. Ano? Bulalas ni Gilmore habang nakaharap kay Carmela. Ang ibig mong sabihin. Iyan talaga ang ibig kong sabihin. Buong pagmamalaking tumawa si Carmela. Hindi mo pa napag-isipan ng ganoon kalaki, di ba? Sinuhulan ko ang doktor para pekain ang kanyang medikal na diagnosis. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay ay ako. Nanginig si Gilmore sa paghahayag. Binalot ng galit ang kanyang isip at sumigaw na ihampas niya ang wrench sa mukha niya. Ngunit sa halip, nagpakatatag siya at malamig na sumagot, ikaw na malademonyong babae. Sinigurado ni Selena na hinding-hindi siya tatawid sa iyong landas o haadlang sa anumang paraan. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na makipagkompetensya sa iyo. Kahit noong siya ay nasa Stonegate, ayon sa aking kalooban ay nagkita tayo. Gaano ka ba kalamig? Malamig ang dugo. Marahil. Walang sino man ang karapat-dapat na makuha ang hindi ko kaya. Malupit na sagot ni Carmela. Tumango si Gilmore. Sige, tapos na. Bibigyan kita ng ilang minuto para ihanda mo ang iyong sarili sa pag-iisip bago ako magpadala ng isang tao para maghatid ng gamot. Naniniwala akong magagawa mo ang iba sa iyong sarili. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya sa isang solemn na lumpo sa gilid bago siya ngumisi. Dahil ang pilay na ito ang nag-aalaga sa iyo sa lahat ng oras na ito, sisiguraduhin kung susundan ka niya pababa. Kung tumanggi siyang ubusin ang lason, haharapin ko siya sa ibang paraan. Tinapos ni Gilmore ang kanyang pangungusap at may tahimik na mukha at lumabas ng silid kasama ang kanyang 2 personal na bodyguard. Nang maisara ang pinto, tuluyang nasira si Carmela kung saan siya nakaupo. Nakatitig sa pintong iyon, hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sino ang mag-aakala na ikaw ang unang ginang ng ating dakilang bansa? Hindi naman talaga ako nananaginip, sabi ni Cripple. Si Carmela ay pessimistic alay nguya sa kanya. Ano ang mahalaga? Sa huli, ako ay isang kalunos-lunos na tao na kulang sa isang maligayang buhay may asawa. Nakakunot ang noo ni Cripple habang nagpakawala ng buntong hininga. Ang huling paghahayag na ginawa mo ay para lang asar sa kanya, hindi ba? Tinitigan ni Carmela si Lumpo. Anong ibig mong sabihin? Kahit na hindi ako sigurado kung sino ang pinag-uusapan ninyo, medyo sigurado ako na nagsisinungaling kayo tungkol sa buong panunuhol. Nalito si Carmela. Paano mo nalaman?
Bulag na hula. Napangiti ng husto si Cripple. Napansin ko, na bagamat masungit at mainitin ang ulo mo sa labas, talagang nagmamalasakit ka pa rin sa kung ano ang iniisip ng asawa mo tungkol sa iyo. Ginawa mo ang kwentong iyon para maniwala siyang tunay na isa kang hindi karapat-dapat na halimaw. Sa ganitong paraan, kapag pinaalis ka na niya, hindi siya maiiwan ng labis na pananabik o panghihinayang. Namangha si Carmela sa kanyang obserbasyon. Nakangiting sabi niya, sino ang mag-aakala na ang tanging pagkakataon na makakatagpo ako ng taong nakakaintindi sa akin ay nasa aking kamatayan? Well, it doesn't matter now, di ba? Parehas tayong mamamatay ngayon. Hehe, medyo naging makabuluhan yata ang buhay ko sa huli. Mamamatay ako kasama ang First Lady. Tila nasisiyahan si Pilya sa sitwasyon. Saglit na tinitigan siya ni Carmela ng magiliw. May paraan talaga para mabuhay ka. How? Retorikong tanong ni Lumpo sa bahagyang pagkadismaya, sinasabi mo bang babaguhin ng Premier ang kanyang desisyon? Umiling si Carmela. Hindi para sa akin. Hindi na ako ang co-head ng Nigel clan. Ang mismong pag-iral ko ay naglalagay sa panganib sa kanyang buong angkan at posisyon sa bansa. Kapag namatay ako, magkakaroon siya ng kumpiyansa na harapin ang ibang mga angkan. Pero ikaw, iba ang sitwasyon mo. Nobody ka lang sa paningin niya. Baka iligtas niya ang buhay mo kapag nagpakita ka ng kahit katiting na halaga sa kanya. Ang kamatayan mo ay walang iba kundi ang paglabas niya ng galit. Nakikiusyosong sinundan ni Cripple ang isa pang tanong. Kung gayon, paano ko mabibigyang halaga ang kanyang layunin? Isa lang akong ulilang pulubi, isang walang kultura, walang talentong pilay. Nag-isip sandali si Carmela. Maya-maya, inilapit niya si Cripple at bumulong sa tenga nito. Namangha si Pilya sa mga salitang pumasok sa kanyang ulo, nanlalaki ang mga mata. Ipinahayag niya, ano? Sigurado ka ba na ito ay totoo? Ito ay kabaliwan. Kung ito ay lumabas, ang kailangan mo lang gawin ay ulitin ito sa paraang sinabi ko sa iyo. Paniniwalaan ka niya. Hanggat itinatago mo ang sekretong ito sa iyo, wala siyang magagawa kundi panatilihin kang buhay. Baka maprotektahan ka pa niya, paniniguro ni Carmela. Napanganga si Pilya habang nakatitig kay Carmela. Bakit mo sasabihin sa akin ito? Kung sasabihin mo kay Premier Nigel ang alam mo, sigurado akong ililigtas niya ang iyong buhay. Umiling si Carmela na may nakakaaliw na ngiti. No, he wouldn't. Mula nang i-escort niya ako pabalik sa Central City, nasa death row na ako. Sinasabi ko ito sa iyo dahil mula pa noong bata pa ako, hindi ko na inisip ang aking susunod na pagkain o ang aking pera. Ngunit iyon ay nag-iwan sa akin ng malamig na materialistikong mga bagay na hindi nagbibigay ng anumang anyo ng kaginhawaan. Gayunpaman, ang ilang linggo na ginugol ko sa iyo sa mga lansangan ay nagparamdam sa akin ng init na walang sino man ang nagbigay sa akin. Walang sino man ang tunay na nagmamalasakit sa akin tulad ng ginawa mo. Kaya ngayon, bago ako mamatay, nais kong ibalik ang pagkakataon. Hindi ka mananatiling pulubi ng matagal. Tumili ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ikaw. Nakikita mo ba ako bilang isang bata? Natigilan si Carmela ngunit tila may napagtanto kaagad habang namumula ang kanyang mukha. Mas bata ka sa anak ko. Siyempre bata ka pa. Nakatalikod siya habang nagsasalita. Ngumiti ng mapait si Piley. Oo, sa palagay ko tama ka. Si Carmela ay nagpakita ng simpatiya sa kanya habang kagat-kagat nito ang kanyang labi. Kung mabubuhay ka pa ngayon, ay pangako mo sa akin na hamanin mo ang buhay. Ipaglaban mo ang iyong daan pabalik sa paaralan at matuto ng isa o dalawang bagay. Kung magagawa mo ito, marahil ay magpakuha ka ng doktor para gamutin ang iyong binti. Sa modernong teknolohiya, sigurado akong posible ito. Tahimik na tumango si Lumpo ngunit nakaramdam ng pagkalumbay. Si Carmela ay palihim na sumilip sa kanya bago pilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, dalawang malalaking lalaking nakalabcoat ang pumasok sa kwarto at nag-iwan ng 2 bote ng likido para inumin sa mesa.
Dumiretso si Carmela patungo sa isa sa mga bote, hinugot ang tapon, at pagkatapos ay sumigaw, "Kayong dalawa, sabihin kay Premier Nigel na ang binatang ito dito ay may sekreto na ako lang ang nakakaalam. Sabihin mo sa kanya na ang sikretong ito ay isang bagay na magpapasigla sa kanya na panatilihing buhay ang batang ito, at ang tanging taong mamamatay ngayon ay ako." Nang matapos ang pagsasalita, kinuha niya ang bote at nilagok ang likido sa loob ng kanyang lalamunan. Nabuhay siya ng kalahating siglo sa kaluwalhatian sa kabila ng kanyang maikling buhay. Makalipas ang 15 minuto, bumukas ang pinto. Kinaladkad ni Pyle ang sarili palabas ng kwarto. Pinadaan siya sa bodyguard sa labas ng pinto ng dalawang lalaking nakalabcoat. Tumalikod si Pyle para sulyapan ang walang buhay na babae bago bamuka ang gilid ng labi nito na may nakakagigil na ngiti. "Dampulubi, anong tinitingin-tingin mo? Lumipat ka." Zero tolerance sa kanya ang bodyguard. Agad namang sumuko si Pyle habang pathetically na nakabuntot sa bodyguard patungo kay Gilmore. Ang nakakapasong araw ay maliwanag at mapang-akit, at ang init ay lubos na sumasalungat sa nakagigimbal na pagliko ng mga pangyayari na katatapos lang mangyari. Sa buong Pacific sa Los Angeles, gabi na noon. Ang kalangitan ay pinalamutian ng makapal, madilim na ulap habang ang hangin ay malakas at hindi nagpapatawad, na nagiiwan sa mga lansangan bilang isang resulta. Lumitaw ang silhouette ng isang lalaki sa harap ng isang mansyon ng Beverly Hills. Walang iba kundi si Justin na kababalik lang mula sa kanyang negosyo sa Washington, D.C. Pag-angat ng ulo, tinitigan niya ang madilim na ulap sa makulimlim na kalangitan. Siya ay bumantong hininga at bumulong, "Goddamn. Ang ginawa ko lang ay isang pabalik-balik na teleportation trip. Ibibigay ba ako sa mga kidlat na kapigatian dahil lang doon?" Habang nakaligtas si Justin sa Thunderbolt Heavenly Lightning, labis siyang natatakot sa 9 Heavenly Lightning na ito. Kung kahit na ang unang round ay nakakatakot, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa kanya ng kasunod na Shang-Ching at Yu-Ching? Napakamot ng ulo si Justin. Bahagya siyang nahihiya na nagkaroon siya ng phobia para sa mga bagyo. Pero sa kanya, mas mabuti na iyon kaysa tamaan ulit ng kidlat. Naniniwala si Justin na hindi palaging nasa tabi niya ang swerte, hindi siya may iligtas ng endless resolve restoration scripture sa bawat pagkakataon. Hindi naman kasi kulang ang cultivation ko. Bakit kailangan kong dumaan muli sa kapigatian? Well, I guess I'll just drive or take flights from now on. Para sa kaligayahan ng lahat ng aking mga kababaihan, kailangan kong manatiling buhay. Tandang pananong. Isip niya. Sa sandaling iyon, mula sa balkonahe ng ikalawang palapag ng mansyon ay isang pamilyar na nakakatuwang boses. "Sinabi sa akin na ang pagkamatay ng mga miyembro mula sa Blue Storm at ang kabuuan ng Takamagahara ay iyong ginagawa. Hindi ako sigurado, ngunit sa palagay ko makumpirma ko ito ngayon. To be honest, medyo disenteng trabaho ang ginawa mo sa peking ito. Kahit kami ni Poseidon ay nakatitiyak na talagang nawala ang iyong cultivation. Lumalabas, nasa antas ka lang na hindi namin mahahalata." 766. Hawak ni Christine ang isang baso ng alak sa isang kamay at ang isa naman ay nasa isang haligi. Ang kanyang translucent na silk nightgown ay nakapulupot ng maganda sa kanyang nakakabighaning katawan. Sa kabuuan, ang kanyang katawan ay walang kulang sa langit. Ipare sa isang pamatay ng ngiti, siya ay isang kombinasyon na ang mga mortal ay mamatay para sa. Naramdaman ni Justin na uminit ang kanyang ibabang bahagi matapos siyang tingnan ng hindi lalampas sa kalahating segundo. Pagkatapos ng isang buong hapon ng pag-uusap kasama si Jincel, makatuwirang paniwalaan na nabusog na ang kanyang mga pangangailangan at wala na siyang interes na muling makisali sa mga aktibidad na iyon. Gayunpaman, ang nakakaakit na figure ng superstar na ito ay nag-iwan sa kanyang mga hormone na gutom para sa higit pa. Sinusubukan niyang iwasan ang kanyang tingin, sinabi ni Justin, "Wala ni isa sa inyo ang nag-abalang magtanong. Naramdaman kong hindi ko na kailangang sabihin. Halos hindi ako nagpepeke ng anuman." Ngumisi si Christine habang umiinom ng alak. "Ngunit sa totoo lang, bakit hindi ko maramdaman ang daloy ng enerhiya sa loob mo ngayon?" Ngumisi si Justin. "Hindi ko itatago ito sa iyo kung alam ko.
Kahit ako mismo ay hindi ko pa ito lubos na naiisip. Kaya ko nang kontrolin ang aking enerhiya sa isang ganap na natural na paraan ngayon at hindi ito isang bagay na maaari kong ilagay sa mga salita lamang. Sasabihin ko sa paraang ito. Dati ko pa pinasimulan ang True Yuan sa loob ng aking katawan. Ngunit ngayon, hindi ko man lang maramdaman ang kahit isang onsa ng True Yuan sa loob ko. Lahat ay parang walang laman. Hindi ako sigurado kung anong anyo ang Endless Resolve Restoration Scripture na umiiral sa aking katawan. Hindi ko ito nakikita ngunit nararamdaman ko ito. Si Christine ay tila medyo nalilito, nananatiling tahimik ng kaunti. Pagkatapos ay umiling siya at hinayaan ang kanyang buhok na lumipad sa hangin. Iyan ay kakaiba. Ang iyong kalagayan ay hindi tumutugma sa alam ko sa mga taong umabot na sa yugto ng tribulation passing. Ang iyong kapangyarihan ay dapat pa ring umiikot sa iyong True Yuan, at hindi sa kawalan nito. Sa sandaling iyon, ang ilang malalaking ulap ay nagsalubong sa isa't isa, na humantong sa isang serye ng mga pagkulog, habang ang mga kidlat ng kidlat ay sumabog sa kalangitan sa gabi. Napabuntong hininga si Justin, halatang hindi komportable. Napansin ni Christine ang kanyang banayad na reaksyon at humagalpak ng tawa. Hahaha. O ang dakila at makapangyarihang Pluto ay natatakot sa isang maliit na kulog. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo subukang tamaan din ng kidlat? Isang nakakatuwang ngiti ang pinakawalan ni Christine bago itinapon ang kanyang wine glass sa balkonahe. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap niyang ibinagsak ang sarili sa ikalawang palapag at matikas na dumausda sa lupa. Sa proseso, ang kanyang manipis na damit pantulog ay itinapon ng hangin. At sa harap mismo ni Justin, ang kanyang maganda at makinis na mga binti ay nahayag sa lahat ng kanilang kaluwalhatian. Sa gitna nila ay may mapang-akit na pares ng panty. Nakalok ang tingin ni Justin sa eksenang nasa harapan niya habang ang nag-iisang string ng lace na damit ay kumagat sa kanyang nakakabighaning tagpi. Inayos ni Christine ang kanyang buhok bago lumakad patungo kay Justin sa malalaking hakbang. Inilabas niya ang kanyang mga braso at kumapit sa mga balikat ni Justin. Nagpakita ng isang mapanuksong ngiti, sinabi niya, "O mahal kong Justin, masasabi ko mula sa iyong mga mata na ang iyong puso ay gumalaw." Nagkunwari si Justin na parang hindi nakikinig at tumalikod, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang lalamunan habang lumunok siya ng laway. Hinay pa ni Christine ang tenga ni Justin, naglabas ng sensual na pakiramdam. Hindi ba napakaganda doon? Hindi ako nakatingin, awkward na sagot ni Justin. Hindi ko man lang sinabi kung ano. Paano ka makakapagkomento sa isang bagay na hindi mo pa nakikita? Masungit na sagot ni Christine. Naiwang tulala si Justin habang nagpupumilit na kumawala sa pagkakahawak ni Christine. Gabi na ngayon. Hindi ka ba pagod sa buong araw na pagre-record? Christine gayunpaman ay hindi masigasig sa paghinto. Hinaplos niya ang leeg ni Justin, bago siya dahan-daang bumaba sa dibdib nito, at kalaunan ay sa gitna ng kanyang pantalon. Naramdaman ni Justin na may bahagyang hindi maganda ngunit sa huli ay nagpa siya na manood at makita. Ang kanyang mga kamay gayunpaman ay inabot pa habang nakahawak sa kanyang nether regions. Isang nakakapagpasiglang sensasyon ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ito ay isang pakiramdam na hindi maaaring ilagay sa mga salita. Umalangaw-ngaw ito sa kanyang gulugad at unti-unti sa kanyang buong katawan. Mahal, napakatigas nito na masasabi kong sasabog ito sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko ay hindi mo napigilan ang iyong pananabik sa akin pagkatapos ng lahat, pahayag ni Christine na may ngiti sa kanyang mukha. Mapait na ngumiti si Justin, alam niya na walang ordinaryong tao ang makakalaban sa kanya. Nakita ni Christine na sinasadya ni Justin na lumalaban sa kanyang mga pagsulong. And with that, bumangon ang excitement sa kanya nang ibukan niya ang kanyang juicy red lips at bahagyang nagpout. Inangat niya ang kanyang dibdib at inilapit ang kanyang sarili sa harap mismo ng mukha ni Justin. Kung sino pa ang nasa senaryo na iyon, hinding-hindi nila malalabanan ang mga ganitong tukso. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa sumuko sa kanya. Ngunit si Justin pagkatapos ng kanyang pangunahing mga reaksyon ay agad na nilabanan ang kanyang sexual na pagnanasa habang mahigpit niyang ibinalita, "Aphrodite, itigil ang kaguluhan.
Nang marinig ni Christine ang kanyang tunay na pangalan, nanginginig at naging solemn. Paano mo? Naging napakalupit sa akin. Dahan daw ang inalis ni Justin ang kanyang mga braso mula sa kanyang katawan at umatras upang alalahanin ang kanyang sarili. You have to snap out of it. Kung ikaw lang si Christine, isang regular na superstar, kaibigan, manliligaw, o isang random na estranghero, natatalo na sana kita ngayon. Inaamin ko na ang iyong sigla at katawan ay nag-iiwan kahit ang mga katulad kong uhaw dito. Pero sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, ikaw si Aphrodite, hindi si Christine. Napagkamalan mong ipinasa sa akin ang iyong nararamdaman, naghintay ng kalokohan sa isang bagay na wala na. Kung minahal kita sa kabila noon, sinasamantala ko ang nararamdaman mo para sa iba. Kahit ako ay hindi ko kayang yumoko ng ganoon kababa. Ginagawa ko lang ito sa iyo dahil isa kang mapagkakatiwalaang kaibigan, at hinding-hindi ko gugustuhing magdusa ka sa ganitong kalupitan. Napaluha si Christine nang iguhit ni Justin ang linya. Katulad ka rin niya. Ikaw nga ang kandidatong pinili niya para magmana ng kanyang pagkadyos. Bakit ba palagi mong iniintindi ang mga lalaki? Paano kung minsan ka lang naging masamang tao? Just see me as a fool. Bakit kailangan mo akong i-drag pabalik sa realidad? Umiling si Justin. Ayoko kasi mawala ng kaibigan na katulad mo. Kung magmahalan tayo, masisira ang dynamic ng pagkakaibigan natin. Napalingon si Christine habang huminga ng malalim. Kahit na Hades ang tawag sa iyo ni na Ares, Apollo, Diana, at Poseidon, alam kong ang iyong katawan at kaluluwa ay palaging Justin. Walang nagbago kahit kaunti. Hindi ikaw ang Hades na kilala ko. But how could you expect me to accept the fact na wala na si Hades? How could he do this to me? To leave me all alone here. Napabuntong hininga si Justin. Well, you can't exactly put it that way. He made sure to make me promise na babantayan kita hanggat maaari. Naniniwala ako sa puso niya, may hawak kang lugar na hindi mapapalitan ng sinuman. Kung ganoon, bakit hindi siya nandito para bantayan ako? Emosyonal na sigaw ni Christine. Siya ay isang makasarili, sinungaling na duwag. Si Justin ay namangha, hindi makapagsalita. Tila napagtanto ni Christine na naging emosyonal siya. Napakamot siya sa ulo at pinunasan ang mga luha niya. Paumanhin tungkol doon. Alam kong wala itong kinalaman sa iyo at hindi kita dapat sisihin sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Pero pakiramdam ko ang lalaking iyon ay napakamakasarili. Bakit kailangan kong alagaan, maliban kung si Hongmeng ay muling magsisimula ng digmaan? Na, ayos lang. Kung tutuusin, pangkaraniwang bahagi na ng buhay ko ngayon ang mga babaeng nangungulit sa akin, biro ni Justin. Humagalpak ng tawa si Christine. Ngunit sa totoo lang, talagang nag-aalala ako na nawala mo ang iyong mga kakayahan. Nalulugod ako na wala ka pa. Hindi niya akalain na ang isang prangka at masungit na babae na tulad niya ay mag-aalalang may sakit sa likuran niya. Bigla siyang kinindatan ni Christine. Justin, let's be honest here, may naramdaman ka sa katawan ko diba? Awkward na hinaplos ni Justin ang kanyang ilong, inamin ito sa pamamagitan ng katahimikan. Nagmamayabang si Christine habang nagpatuloy, well actually if you really want to try it, I can always work towards loving you. That way, you will never have to worry about manipulating my feelings for someone else. Upang makita ang isang presensya na kasing Diyos ng pang-aasar ni Street Mary sa kanya sa ganoong paraan, naramdaman ni Justin na bumilis ang tibok ng kanyang maliit na puso. Ang tanging ginawa niya bilang tugon ay tumingin sa mga ulap at nagsabing, oh, mukhang uulan na anumang minuto ngayon. Dapat na akong bumalik at magpahinga. Bago siya umalis, si Justin ay hinawakan ni Christine habang bumubulalas, tumigil ka sa pagtakbo. May pasok ako bukas. Bakit hindi kita ilabas? Kahit papaano ay hayaan mo akong maging mabuting host. Ang kanyang mga salita ay nag-trigger ng isang bagay sa ulo ni Justin. Anong date ngayon? Hindi inaasahan ni Christine ang tugon na iyon. Nagkaroon ka ba ng dimensya pagkatapos tamaan ng kidlat? Lampas hating gabi na ngayon, kaya pang-anim na.
Hinampis ni Justin ang kanyang noo sa kanyang kamay at sumigaw, "Shit, muntik ko nang masira ang schedule ko. Kailangan kong mag-book ng flight ticket papuntang Zenica at umalis muna sa umaga." 767. Kumunat ang noo ni Christine. Kailangan mo ba talagang magdahilan para layuan mo ako? Sabihin mo lang kung ayaw mong makasama ako. Hindi yan, paliwanag ni Justin na may awkward na ngiti. Ang ikapito ay ang simula ng National College Entrance Examinations ng Zenica. Si Sheila ay nagsusumikap sa nakalipas na ilang buwan mula nang itulak ko siyang bumalik sa paaralan. Dapat akong bumalik sa kanya upang ipakita ang aking suporta. Dapat talaga nandyan ako para suportahan siya kahit na ano. Kung magreklamo siya tungkol sa aking kapabayaan, si Marian bilang ang nakatatandang kapatid na babae ay magsisimulang muli ng isang Cold War sa akin. Hindi ko maaaring ipagsapalaran ang chain reaction. Itinuon ni Christine ang kanyang tingin kay Justin bago ito tinukso. O tingnan mo kung sino sa wakas ang nagpasya na maging isang pamilya. Hindi lang siya nag-aalala tungkol sa pagsusulit ng isang hindi biolohikal na kapatid na babae, palagi din siyang nag-iingat sa mga reaksyon ng kanyang asawa. Kung nalaman ni Takamagahara na natalo sila ng mga katulad mo, mas gusto pa nilang magpakamatay. Hinaplos ni Justin ang kanyang mukha. Nabati mo ba ako o iniinsulto? Ang huli, walang alinlangan, sagot ni Christine. Nainis si Justin ngunit nanatiling tahimik. Oo nga pala, bakit ka pa nagpabook ng flight? Mag-teleport ka na lang pauwi. Napakamot si Justin sa kanyang anit habang iniiwas niya ang kanyang tingin. Napag-isipan ko ito. Ngunit kung gumamit ako ng labis na kapangyarihan, maaari akong humarap sa isa pang makalangit na kapigatian, na sa totoo lang, mas gugustuhin kung hindi. Kaya sa pag-iisip na iyon, nagpasya akong maglakbay tulad ng iba. Napakurap-kurap si Christine sa kanyang mga mungkahi ngunit sinabi pa rin niya, sige, naiintindihan ko. Kukuha ako ng isang tao na maghahanda ng mga tiket at pasaporte. Kapag mas maaga kang makaalis dito, mas mababa ang dapat kong i-stress sa iyo. Napaungol si Justin sa frustration. Madali mong sabihin kapag hindi ikaw ang tinamaan ng kidlat. Tandang pananong. Bahagya siyang nagpout bago patakbong umakyat sa hagdanan at bumalik sa kanyang silid, naghihintay sa kanyang biyahe pabalik sa Stonegate. Habang sumasabog ang malakas na hangin, naiwan si Christine na mag-isa sa looban, tahimik na pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa kabilang panig ng Pasipiko, si Marian, na halos buong araw niyang walang pasok, ay nakitang abala sa paligid ng kusina na naghahanda ng iba't ibang pagkain. Bilang pangunahing bida ng pagsusulit bukas sa pagpasok sa kolehiyo, si Sheila ay awkward na umupo sa mesa habang inilalapag sa kanyang harapan ang mga pagkaing bagong luto. Sheila, ano ang pinapangarap mo? Kumain ka habang mainit ang pagkain. May mga steamed fish at charbroiled pig trotters na parehong mabuti sa utak, huwag kang matakot na kumain pa. Napansin ni Rebecca na nag-iisip ang bata, kaya ginamit niya ang kanyang chopstick para kumuha ng pagkain sa mangkok ni Sheila. Mula nang tumira si Sheila sa pamilya, siya ay napakain ng mabuti at maayos na tinatrato. Ang kanyang balat ay naging maputi at malambot din bilang isang resulta. Sa kabila ng kanyang edad, mayroon siyang ilang mga katangiang pambabae na nagmula sa kanyang bahagyang Korean heritage. Ang kanyang matataas na istruktura ng ilong at malarosas na pisngi ang humiwalay sa kanyang sarili sa iba pang mga babae. Bahagi rin ito ng dahilan kung bakit mahal na mahal siya nina Rebecca at Yuna. Bagamat hindi lang dapat pagtuunan ng pansin ang hitsura, natural na mas kaibig-ibig ang mga gwapong tao. Tahimik na tinitigan ni Sheila si Maria na sumasalok ng kanin at bamulong, masama lang ang pakiramdam ko. Exam ko ito at problema ko pero mukhang mas mahalaga kayong lahat kaysa sa akin. Nagpahinga pa si Sister Maria ng kalahating araw para bumalik at magluto para sa akin. Kalokohan, kusa itong ginawa ng Sister Marian mo. Kumain ka pa kung ayaw mong bigyan siya, sagot ni Rebecca habang buong pagmamahal niyang kinurot si Sheila sa kanyang malambot na pisngi. Narinig ni Marian ang kanyang pangalan sa kanilang pag-uusap bago siya naglagay ng pakpak ng manok sa mangkok ni Sheila. Kumain ka na. Sa kalaunan, sumuko si Sheila at nagsimulang masayang tamasahin ang pagkain.
Nag-enjoy ang apat na babae sa piling ng isa't isang ngunit may kulang pa rin sa atmosphere. Sa kalagitnaan, hindi naiwasang magtanong ni Yuna, Miss, kailan babalik si Young Master? Si Sheila ay magsisimula na sa kanyang pagsusulit bukas. Kailangan ba talagang matagal siyang nawala? Nang marinig ang pangalan ni Justin, sumimangot si Rebecca. Itong anak ko ay hindi pa alam ang kanyang mga responsibilidad sa kanyang pamilya. Bakit nasa US pa siya? Hindi man lang siya nag-iwan ng mensahe. I'll be sure to give him a piece of my mind when he return. Kinagat ni Marian ang kanyang pagkain bago siya huminto at nagpaliwanag, ang bahay ni Christine sa Amerika ay may one-way na linya. Hindi rin niya dinala ang kanyang telepono, kaya wala kaming paraan para makontak siya. Ang mga ekspresyon ng mukha ni Sheila ay naging malungkot at siya ay nagtampo sa kanyang sulok. Gayunpaman, mahirap para sa mga tao sa paligid niya na hindi mapansin ang kanyang pagkalungkot. Pagkatapos ng lahat, si Justin ang nagpabalik sa kanya maraming taon na ang nakalipas, bago siya hinikayat na magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Bagamat madalas silang magtalo, at tinawag ni Sheila si Marian bilang kanyang nakatatandang kapatid, si Justin sa katunayan ay mas malapit sa kanya. Para sa isang naulilang bata, ang papel ni Justin sa kanyang puso ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman. At sa mga huling sandali bago siya pumasok sa bulwagan ng pagsusulit, si Justin ay wala kahit saan. Maiisip lang ng isa kung gaano kalungkot ang kanyang pinagdadaanan. Lumipas ang ilang sandali hanggang sa biglang nagsalita si Marian. Sheila, laktawan ni elder sister ang trabaho bukas at susunduan ka sa exams hall, okay? Agad nang umiling si Sheila. Hindi. Nagigilty na ako ngayon. Kaya ko nang mag-isa, hindi naman ito malaking bagay. Hindi siya pinansin ni Marian at tumango ng may determinasyon. Well, I guess that's it then. Gigising ako ng mas maaga para magluto ng almusal bago tayo sabay na umalis sa exams hall. Susunduan din kita pagkatapos mo. Si Sheila ay labis na nabigla habang kinakagat niya ang kanyang mga labi, hindi maipahayag ang kanyang iniisip sa mga salita. Samantala, sa isang lihim na base ng pananaliksik sa kaloob-looban ng kabundukan ng Central City, sinindihan ng mga maliliwanag na ilaw ang isang liblib na silid na binuo gamit ang reinforced steel, na tinutulad ang oras ng araw. Maraming mga kagamitang pangagham na nakahiga sa paligid. Ang ilan ay walang laman, ngunit marami ang napuno ng kakaibang luminescent fluid. Sa gitna mismo ng silid ay isang operating table, at sa ibabaw nito, ay isang tao. Matigas na nakahandusay sa kama ang bangkay ng isang medyo may edad na babae. Mapatla at walang buhay ang kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Carmela na namatay ilang sandali lamang ang nakalipas mula sa mga kamay ni Gilmore. At sa tabi ng kanyang patay na katawan ay isang matangkad na lalaki na nakalabcoat. He held a wicked smile, tila nag-iisip kung ano ang maaari niyang eksperimento. Sir, patay na po ang babae. Bakit pa po kayo magpalat ng body bag kung wala naman pong silbi sa atin? Sa likod ng lalaking nakalabot ay may isa pang lalaking naka-white hazmat suit. Kung si Carmela ay buhay pa at may kamalayan, malalaman niya na ang lalaki ay kabilang sa dalawang naatasang gumawa ng mga lason para sa kanyang pagkonsumo. Ang matipunong lalaki ay natural na si Brayden na ang mga binti ay nakitang nabalian ng husto ng babaeng nauna sa kanya, ngunit mahimalang nakabawi sa maikling panahon. Napasinghot si Brayden habang sumagot, sino ang nagsabi sa iyo na ang babaeng ito ay permanenteng patay na? Ang lalaki ay nahuli sa kawalan. Ipinahihiwatig mo ba na maaari mong buhayin ang mga patay? Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok ng ilang oras na ngayon. Ang kanyang utak ay malamang na namatay din ilang oras na ang nakalipas. Inilabas ni Brayden ang isang daliri at gumuhit ng linya sa matigas na mukha ni Carmela bago siya mabaliw na tumawa. Sa mundo kung saan ako, si Brayden, ay umiiral, ang muling pagbuhay sa mga patay ay walang anuman basta't ang kanilang mga katawan ay buo at ang kanilang utak ay may isang sel na gumagana. Nakikinig sa kanyang mga salita, hindi maiwasan ng isang lalaki ang manginig sa pag-iisip nito habang pilit na ngumiti. Paumanhin sa pagdududa sa iyong kakayahan, guro. Lagi kang naging inspirasyon sa akin.
Bumalik si Brayden para magtanong sa lalaki. Natapos na ba ni Gibson Lai ang mga gawaing itinalaga ko sa kanya? Tumango ang lalaki. Kamakailan lang ay nakatanggap ako ng update mula sa mga Alipors, si Gibson Lai ay nakipagkita na kay Gareth. Sigurado pa rin siya na patay na ang kanyang ina. Malamang umiiyak siya sa nabubulok na bangkay na ginawa namin. Hulaan ko na bukas na lang siya papayag na makipagkita sa atin. Kung ganoon, itago muna ang bangkay na ito sa freezer. Kapag dumaan si Gareth bukas, maghahanda kami ng reunion para sa kanila, hiling ni Brayden na may masamang ngiti. Tumango naman bilang pagsunod ang lalaking naka-hazmat suit. 768. Sa ilalim ng kulay abong ulap, ang lungsod ay parang natatakpan ng manipis na belo. Sa International Arrival Terminal ng Stonegate International Airport, isang lalaking naka-white shirt ang nakitang nakatayo sa paligid ng lobby na walang anumang bagahe sa kanya. Siya si Justin, nakakabalik lang sa Stonegate. Si Christine ay maingat sa kanyang paghahanda. Ginawa siyang bagong pekeng, pasaporte ng kanyang mga kontak at inilipat siya pabalik sa Zenica sa loob ng ilang oras. Dahil sa lagay ng panahon, alas 7:30 na nang tumama ang kanyang eroplano sa runway. Nagmamadali siyang bumalik, nag-aalala na baka pumasok na si Sheila sa examination hall. Si Justin ay lubhang maingat pagdating sa lahat ng bagay na kidlat. Bagamat alam niyang walang kinalaman ang panahon sa kanya, nagpasya pa rin siyang humiga. Talaga bang matiyagang maghihintay ang langit para gamitin niya ang kanyang kapangyarihan at saktan siya muli? Nang maalala niya ang pakikipaglaban kay Poseidon, katangahan niyang binaliwala ang babala laban sa pagpapakawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa laban, naisip niya na kung hindi siya napatay ng kanyang kalaban, hindi alintana ang kidlat. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga babae sa bahay ng ganoon? Kung wala siya bilang isang kalasag, lahat ng kanyang minamahal ay matagal nang napatay. Pinatibay ni Justin ang sarili. Kailangan niyang mag-ingat sa hinaharap. Nanumpa siyang gagamitin lamang ang kanyang kapangyarihan sa mga sitwasyon ng kagipitan. Hindi ito magiging madali kung makakaharap niya ang isang mahusay na kalaban. Kahit na ito ay pabor sa kanya, maaari niyang maakit muli ang makalangit na kapigatian. Sino ang magpoprotekta sa kanya noon? Bahagi ng kanyang mga takot ay nagmula sa katotohanan na wala siyang tagapayo na gumagabay sa kanya. Ngayon, kahit na ang unang round ng Thunderbolt's Heavenly Lightning ay lumipas na, ang pangalawang Shang-Ching Strike ay sandali lamang. Sa teoryang, sa kanyang bilis ng pag-unlad, hindi na niya dapat harapin ang natitirang mga paghihirap sa buhay na ito. Ito ay isang mundo na kulang sa mga advanced na magsasaka. Ang bilang ng mga taong makapagpapayo kay Justin ay malapit sa zero. Iyon mismo ang nagpatakot kay Justin sa hindi nalalaman. Sumakay si Justin ng taxi sa airport at nagmamadaling umuwi. Habang nasa daan, patuloy na sumulyap si Justin sa oras na iyon. Nagkaroon ng napakalaking siksikan, posibleng dahil sa mga eksaminasyon. Sa lahat ng mga pagkaantala, alas 8:30 na nang huminto siya sa kanyang tahanan. Walang pera si Justin na babayaran niya kaya pinahintay niya ang driver sa gate. Pababa si Rebecca habang naghuhugas si Yuna sa kusina. Lumiwanag ang mukha ni Rebecca nang makita niya ang kanyang anak. "Ah, ikaw anak. Bakit hindi mo sinabi sa amin na babalik ka? Inilagay na namin ang lahat ng gamit para sa almusal." Walang pakialam si Justin sa almusal. "Nay, umalis na ba si Sheila para sa kanyang mga pagsusulit?" Inilibot niya ang kanyang mga mata. "Siyempre, akala ko nakalimutan mo na ang bata. Umalis lang si Marian para paalisan siya." Tinampol ang kanyang noo sa pagkadismaya, bumulong si Justin, "Nay, naghihintay pa ang driver ng taxi sa labas para sa aking bayad. Tulungan mo akong magbayad sa kanya, aakyat ako sa itaas para kunin ang aking telepono. Kailangan ko man lang silang tawagan." Sa sandaling ito, lumabas si Yuna sa kusina na nakasuot ng rubber gloves. Nagulat siya, sinabi niya, "Young master, bumalik ka na." Buntong hininga, "Bakit hindi ka tumawag kanina?" Malungkot si Sheila buong gabi. Ngumiti ng mapait si Justin. Nai-imagine niyang mukhang bigo siya.
Siya ang naghatid sa kanya sa paaralan noong mga huling araw ng rebisyon niya ngunit sa pinakamahalagang sandali, wala siya sa tabi niya. Walang sabi-sabi, nagmamadali siyang umakyat. Umiling si Rebecca at bumaantong hininga. Itong bata. Hindi man lang niya binati ang mga nakatatanda sa pagpasok sa bahay bagkus ay hiniling lamang niya sa kanyang ina na bayaran ang kanyang sinasakyan. Kahit nagrereklamo siya, mapagmahal pa rin ang tono niya. Para kay Rebecca, ikalulugod niyang makatanggap ng higit pang mga kahilingan mula kay Justin na bumawi sa kanyang nabigong pagiging ina noong siya ay bata pa. Nang dumating si Justin sa kanyang silid, inilabas niya ang kanyang telepono at napagtantong naubusan na ito ng baterya. Nagmadali siyang isaksak ang telepono. Hindi niya napansin ang numero ng telepono ni Marian, kaya kinailangan niyang hanapin ito sa history ng kanyang tawag. Ngunit nang maon ito, tumitig si Justin habang nakabuka ang bibig upang makita ang 10-10 missed calls mula kay Talia. Sa pagtingin sa petsa, sila ay ginawa isang araw o dalawa pagkatapos niyang umalis papuntang US. Umalis siya dahil may emergency na kailangan niya ng agarang atensyon. Paano niya mahuhulaan ang sunod-sunod na mga kaganapan na magaganap pagkatapos niyang dumating sa US? Napakaraming tawag ni Talia. May kailangan lang siguro pero mukhang wala siyang masyadong sasabihin noong gabing iyon. Naguguluhan si Justin. Gayunpaman, dahil sa sinabi ni Hilda, sumuko na siya sa kanyang nararamdaman para kay Talia. Pagkatapos ng makalangit na kapigatian, nagkaroon siya ng pagbabago ng puso. Walang ibang pakialam si Justin. Hindi alintana kung paano tingnan ito ng isang tao, palaging may mga problema. Ang pinakasimpleng at tanging solusyon ay ang putulin ito. Ito ang tamang hakbang na ginawa. Ngunit iyon ay nagpalungkot kay Talia. Hindi dapat pinalungkot ng isang lalaki ang isang babae. Ang pagkabigo sa kanyang asawa ay mas mabuti kaysa sa pagkabigo ng isang grupo ng mga magkasintahan. Nadama ni Justin na siya ay kasuklam-suklam dahil sa pag-iisip na iyon. Bakit hindi niya magawang manatiling tapat sa isa? Sa hinaharap, mukhang makakabuti sa kanya na maupo sa bahay at maging masunurin. Pagkatapos niyang pasayahin si Sheila para sa kanyang mga pagsusulit, kailangan niyang makilala si Hilda. Ano man ang sinabi niya, determinado si Justin na isa siya sa kanyang biyenan. Hinanap ni Justin ang numero ng telepono ni Marian, pagkatapos ay tinawagan siya kaagad. Kahit na i-cheer siya nito sa telepono, mas mabuti na iyon kaysa wala. Matagal na nagring ang telepono bago ito nakarating. Nang magsasalita na sana si Justin, may mga magulong sigaw. Anong gusto mo? Sinusubukan mo bang tumakas? Umalis ka na. Bubugbugin kita. Kumunat ang noo ni Justin. Masama ang pakiramdam niya. Mabilis siyang sumigaw, Marian. Marian. Anong nangyayari? Si Marian sa kabilang panig ay tila nahihirapang magsalita. Natarante siya sandali, at sa wakas ay sinabi, kailan ka babalik? Pinapadala ko si Sheila sa kanyang mga pagsusulit, ngunit may nangyari. May bahid ng gulat ang boses niya. Ito ay isang bagay na hinding-hindi mangyayari kay Marian, ibig sabihin ay malubha ang sitwasyon. Anong nangyayari? Magsalita ng malinaw. Bulalas ni Justin, nag-aalala. Naaksidente kami sa sanggang daan. Sila ang lumabag sa batas, pero iginigiit nilang bayaran ko sila. Binigyan ko sila ng pera pero hindi pa daw sapat. Hindi nila kami banibitawan. Si Marian ay halos umiiyak na ngayon. Hindi siya natatakot sa mga pukana at pandaraya sa mundo ng negosyo ngunit sa mga gangster sa kalye, siya ay isang marupok na mayaman na babae. Sa halip, nakipaghalo si Sheila sa mga kalye saglit kaya agad niyang pinrotektahan ang kanyang kapatid. Halika na. Si Sheila ay nakikipagtalo sa kanila. Kung magpapatuloy pa ito, hindi siya aabot sa kanyang pagsusulit. Galit na galit si Justin. Hindi siya makapaniwala. Nang maisip niya sina Marian at Sheila na binubuli ng isang grupo ng mga lalaki sa kalye, nag-alab ang apoy sa kanyang puso. Matapos tanungin ang kanilang tinatayang lokasyon, agad niyang ibinato ang kanyang telepono at tumakbo pababa. Kakabayad lang ni Rebecca sa driver nang makita niya si Justin na pababa ng hagdan. Akala niya gusto niya ng almusal ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo ulit si Justin palabas ng bahay.
Nagulat si Rebecca, nalilito. Kakapasok lang ni Justin sa kanyang BMW at bubuksan na sana ang gate nang makita niya ang dalawang babae na naglalakad palabas ng katabing bahay. Nagkataon lang. Si Hilda, na nakasuot ng plain flower dress, ay aalis na para magtrabaho habang si Talia, na nakasuot ng full black uniform, ay matamis na kausap. Nang makita niya ang mag-asawa, gusto niyang batiin sila at tanungin kung bakit siya tinawagan ni Talia. Baka sakaling sabihin kay Hilda na hindi uobra ang brute force sa paghihiwalay sa kanila. Ngunit sa puntong ito, mas mahigpit ang isyu nina Marian at Sheila. Kung nalampasan niya ang kanyang mga pagsusulit, kung nabuli sila, mawawala ang lahat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Justin. Kaya naman, hindi siya tumigil. Nakaupo sa kanyang sasakyan, kumaway siya sa mga babae, nakangiti. Pagkatapos ay tinapakan niya ang pedal, nagmamadaling patungo sa paaralan. Natuwa si Talia na makita si Justin. Akala niya ay sinadya niyang itago si Justin sa kanyang ngunit dahil nakabalik siya ng ganito kaga, ibig sabihin ay ayos na sila. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, kumaway lang si Justin at umalis ng napakabilis. Mahuhulaan ng sinumang ikatlong tao na sinusubukan niyang takasan sila. 769. Si Talia ay nakaugat sa lupa. Unti-unting bumagsak ang maganda niyang mukha, na orihinal na nagliliwanag sa kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay naging walang pag-asa sa loob ng ilang segundo. Bumagsak ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Ito ay cool. At basa. Nakatayo sa tabi ng kalsada, naramdaman ni Talia ang pagbagsak ng kanyang puso. Bakit? Bakit ang bilis niyang umalis? Ganun na ba talaga niya ako kagustong iwasan? Tandang pananong. Isip niya. Ayaw niyang maniwala sa nangyari but at the same time, she cannot ignore the signs. Noong una ay inakala ni Hilda na magkakaroon ng gulo. Wala si Justin itong mga nakaraang araw. Bagamat ang kanyang anak na babae ay labis na malungkot, ang oras ay nakapagpagaling sa isang bagbag na puso. Ang isang nakamamatay na pagtatagpo ay maaaring magbunga muli ng kanilang mga damdamin. Gayunpaman, hindi man lang ibinaba ni Justin ang kanyang bintana nang makita niya sila. Sa halip, kumaway lang siya sa kanila at binilisan ang takbo. Parang wala siyang gustong gawin sa kanila. Bagamat hindi siya comfortable sa kanyang saloobin, sinuportahan nito ang kanyang layunin na higit pa sa mahihiling niya. Oras na para magising ang kanyang anak. Habang naglalakad sa tabi ni Talia, malungkot na bumaantong hininga si Hilda. Inabot niya ang kamay upang tapikin ang kanyang anak sa kanyang balikat. Malumanay niyang sinabi, ang tanga kong anak, hindi mo ba nakikita? Hindi mo itinadhana na magkasama. Ang tanging dahilan kung bakit kayo magkasama noong kayo ay hindi mo makita ang katotohanan. Sa wakas ay nakinig na sa akin si Justin. Hindi katulad ng mga mayayamang babae. Kami ay isang maliit na pamilya lamang nakakaunti ang maipapakita. Magdurusa ka dahil kay Justin, at si Justin ay mag-aalala para sa iyo. Kailangan mong bumitaw kapag oras na. Namula ang mga mata ni Talia. Ayaw niyang tumingin sa kanyang ina. With her both hands clutching her bag, she said, kahit bitawan ko, we still need to talk about it. We have to settle things once and for all. Dahil doon, kinuha ni Talia ang kanyang telepono sa bag, pagkatapos ay idinial ang numero ni Justin. Gayunpaman, ang telepono ni Justin ay nag-charge pa rin sa kanyang silid. Natural, imposibleng sagutin niya ang tawag. Nang walang sumasagot, galit na tinapos ni Talia ang tawag. Ang kanyang maningning na mga mata ay natatakpan na ng isang pelikula ng nakamamatay na kulay abo. Kinagat ni Talia ang kanyang manipis na labi, pagkatapos ay malinaw na sinabi, Nay, bumalik ka sa loob. Ngayon, kailangan kong maghintay hanggang sa bumalik siya, kailangan ko siyang harapin. Hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Ikaw, sabi ni Hilda, nagpapanik. Baliw ka ba anak? Mas gugustuhin mo pang hintayin siya dito kesa pumasok sa trabaho. Umuulan for God's sake. Baka umuulan pero tubig pa rin. Hindi ka pwedeng tumayo lang dyan. Walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Paano kung magkasakit ka? Nanay. Sigaw ni Talia.
Lumingon siya, lumuluha, patungo sa kanyang ina. I beg you? I beg you? Please. Please just leave me alone. Kahit kailangan kong isuko, kailangan ko pa rin siyang makausap bago ko siya isuko. Let me calm down? Let me deal with it, okay. Ang mga luha at patak ng ulan ay bumagsak sa kanyang magandang mukha, tumulo sa lupa. Nanginginig ang mga balikat ng mga babae sa ilalim ng kulay abong kalangitan. Ang kanilang mga silhouette ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Tinitigan ni Hilda ang kanyang anak na babae, na sinisigawan lang ang sarili. Siya clenched her teeth at umatras. Coldly, she warned, sige, dahil nakapagdesisyon na kayo, ititigil ko na lang ito minsan. Hahayaan ko kayong mga kabataan ang baalang mag-isa sa mga bagay-bagay. Kung handa kayong gawin ito, wala na akong ibang masasabi. Pero hayaan mo akong babalaan ka, huwag kang magkaroon ng pag-asa. Ang mga lalaking may kapangyarihan ay hindi sineseryoso ang mga babae. Nang matapos siya, bumalik si Hilda sa bahay nang hindi nagsasalita. Sa mga araw na ito, dahil sa alitan sa asawa ni Mr. Watkins, hindi na siya bumalik kay Tia Helena. Mas gugustuhin niyang hindi maapektuhan ang negosyo ni Tita Helena sa kanyang presensya. Kaya't maaari lamang siyang manatili sa bahay upang magluto para kay Talia at Rose, at maglinis. Para kay Hilda, hindi problema ang paggawa nito. Pagkatapos ng kanyang mga nakaraang pakikibaka, natutunan niyang pahalagahan ang lahat ng mayroon siya. Hanggat masaya ang kanyang anak, masaya siya. Sa kabilang banda, si Justin ay nagmamaneho ng napakabilis sa highway, na tumatakbo patungo sa kanyang destinasyon. Sa loob ng 10 minuto, sa wakas ay nakarating na siya sa lugar na inilarawan ni Marian sa telepono. Nasa isang sanggang daan iyon. Huminto sa kalsada ang pulang Bentley habang pinalibutan sila ng maraming tao. Inihinto ni Justin ang kanyang sasakyan sa isang random na lugar, pagkatapos ay sumugod sa karamihan. Pagpasok niya, nakita niya ang isang maliit na figure na malakas na humakbang sa tiyan ng isang pandak at matabang bata. Sheila. Ang galit na babae, na nakasuot ng casual na kasuotan, ay talagang si Sheila. Sa likod niya ay isang nagpapanik na si Marian, nakakagat ang kanyang labi sa takot. Kuya Gibson. Gulat na sigaw ni Sheila. Nang makita niya siya, ang mukha ni Marian ay parang nawala ng malaking timbang. Tumakbo siya kay Justin, masaya ngunit medyo galit. Marahan siyang bamulong, ano ang tagal mo? Ngumisi siya. Better late than never. Now you see my importance as head of the house. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Ilang pinuno ng bahay, ka. Dahil nandito ka, iiwan ko ito sa iyo. Kailangan kong dalhin si Sheila sa exam hall niya. Malapit na siyang malate. Gusto mong tumakbo. Hindi magiging ganoon kadali. Ang matabang bata, na sinipa sa lupa, ay agad na tinulungan ng dalawang magaspang na lalaki. Lumapit sila sa kanilang tatlo, ayaw payagan ang sinuman sa kanila. Galit na sigaw ni Sheila, sinasadya mo kaming sinaktan. Binigyan kita ng $2,000 at sobra na iyon. Sa tingin mo natatakot kami sa iyo. Sinuri ni Justin ang lugar. May isang baluktot na electric bike sa lupa at ang Bentley ni Marian ay nagkaroon ng malalim na dent sa kanyang pintuan sa likod. Mukhang nakahanda na silang tatlo na suntukin siya nang bumagal ang takbo ng sasakyan niya sa isang liko. Pangangikil iyon at hindi masyadong planado noon. At pumili sila ng petsa kung saan dinadala ng lahat ang kanilang mga anak para sa mga pagsusulit. Magmamadali ang lahat. Mabuti para sa negosyo. Sa lipunang ito, kapag nagbanggaan ang kotse ng isang mayamang tao at ang bisikleta ng isang mahirap, ang unang dapat isaalang-alang ay hindi kung kaninong kasalanan kundi ang mayaman na tao ang magbabayad para matapos ang problema. Bihira ang sinumang mag-iimbestiga sa katotohanan. Hindi nila pinag-uusapan online kung paano nadaya ng pera ang isang mayaman. Magbabahagi lamang sila ng mga artikulo tungkol sa kung paano nanakit o nakapatay ang isang mayaman sa isang aksidente at ginamit ang kanilang pera upang itago ang bagay na ito. Noong nagtitinda si Justin ng mutton skewers, madalas niyang makita ang mga nagbebenta na sadyang nagtataas ng presyo kapag bumili ng gulay sa palengke ang medyo mayayamang babae.
Kung magtangka silang makipagtawaran, magkakalat agad sila ng tsismis na binubuli ng mga babae ang mga hamak na may-ari ng stall. Gayunpaman, kapag ang mga regular na nagtatrabaho sa klase ay bumili ng mga gulay mula sa kanila, kusang loob silang magbibigay sa kanila ng kaunti pa. Ito ay napakakaraniwan. Sumigaw pabalik ang matabang bata, makinig kayong lahat. Nasira ang electric bike ko pero maswerte ako na nataman ko lang ang pinto sa likod. Kung nataman ko ang harap ng sasakyan, namatay na sana ako kaagad. Hindi lang tumanggi ang dalawang babaeng ito na bayaran ang bayad ko sa pagpapagamot, kundi sinipa rin nila ako. How is this fair? Hindi tumugon ang karamihan, dahil alam ng lahat ang katotohanan. Bagamat alam nilang hindi kasalanan ni Marian, hindi sila magsasalita ng anuman sa takot na maakusahan ng paghalik sa sapatos ng isang mayamang tao. Galit na galit si Sheila. Maagang nagising si Marian ngayon para ipaghanda siya ng almusal at ipadala siya sa exam hall. Nagilty na siya, but with this, she hates the three guys to bits. Nagsimulang umangat ang street smart sa kanya at wala na siyang ibang gusto kundi bugbugin ang mga lalaking nasa harapan niya. Mabilis siyang pinigilan ni Justin, pagkatapos ay tame time na sinabi, tumigil ka, babae ka. Kukunin ko ito mula rito. Maaari mong kunin ng kapatid mo ang kotse ko. Haharapin ko sila para sa iyo, o mahuhuli ka. Nagpout si Sheila ngunit masunurin siyang tumango. Ibinigay ni Justin ang susi ng kotse kay Marian. Honey, isama mo ang bata sa exams niya. I'll drive your car over to meet you there later. Sabay tayong mag-lunch, tapos isama mo siya para sa afternoon paper niya. Sige. Saka mag-ingat ka. Ibinigay ni Marian ang mga susi sa kanyang Bentley kay Justin. Bagamat hindi na kailangan, hindi pa rin niya maiwasang sabihin iyon. Nasanay na rin siya sa palayaw na ito. Kinurot ni Justin ang mukha ni Sheila. Kinailangan kong sumakay ng maagang flight ngayong umaga para lang batiin ka ng magandang kapalaran. Hindi ko sinasabing dapat kang makakuha ng magagandang resulta, ngunit gusto kong seryosohin mo ito. Inilabas ni Sheila ang kanyang dila. Hindi ka masyadong magaling sa mga pep talks mo, alam mo yun. Pinandilatan ni Justin ang babae habang si Marian ay nagmamadaling hinayla si Sheila palayo. Nang makita ng tatlong lalaki na umalis ang mga babae, naiwan ang isang simpleng lalaki, mas nagalit sila. Tinapik nila ang pulang Bentley at sinabing, ano, mananatili ka ba para bayaran ang iyong babae? Sa pagtingin pa lang sa kotse mo, mayroon na akong presyo para sa iyo. Walang bababa sa 20,000. Lumapit si Justin sa lalaki at ngumiti. Gusto mo talaga ng pera? Sa tingin mo nagbibiro ako? No shit. Wala akong Zen Icon currency sa ngayon. Tumatanggap ka ba ng ibang currency? Tanong ni Justin, mukhang problemado. Nagkatinginan ng tatlong lalaki, huwag kang magpapaloko sa amin. Protektado kami ng mga kapatid namin sa lansangan. Kung magpasya kang linlangan kami, babalik kami para sa iyo. US dollars at euros lang ang kinukuha namin. Ayaw namin ng 20,000 Japanese yen. Nagkunwaring nagulat si Justin. Alam mo ang tungkol dyan. Sigh. Pero maswerte ka na hindi kita gustong bigyan ng Japanese yen. Pagkatapos ano? Nagdilim ang mukha ni Justin. Hell dollars. Hell dollars. Natigilan ang matabang bata. Sumigaw ang kanyang kasosyo, hey, mataba, ang tinutukoy ng lalaking ito ay cash ng patay. 770. Sa puntong ito, ligtas na sabihin na ang tatlong lalaki ay nagngangalit sa galit. Ang gusto lang nila ay bugbugin si Justin. Dati, kapag dalawang babae ang kanilang kinakaharap ay mas maingat sila sa kanilang mga kilos. Ngayong may dumating na isang lalaki para pumalit sa kanila, hindi na sila magsasawang gahasain siya ng kaunti. Hindi pinaplano ni Justin na mag-aksaya ng anumang oras sa kanila. Pinili man niyang huwag umasa sa kanyang paglilinang, hindi pa rin siya pinuproblema ng tatlong lalaki. Nang makita niyang papalapit sa kanya ang tatlong lalaki, agad na humakbang pasulong si Justin at hinawakan sila sa kanilang kamiseta. Inihagis niya sa gilid ng kalsada ang tatlong lalaki na parang naghahadges ng mga bato. Lumipad sila saglit bago tuluyang lumapag sa gitna ng mga basura sa isang truck ng basura.
Ang pakikipagayo sa makulimlim na mga karakter sa kalye ay mag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Ang karahasan, sa kasong ito, ay isang mas mahusay na alternatibo. Nang masaksihan ng mga tao ang lakas ni Justin, agad silang umatras at nagsimulang mag-isip-isip ng kanyang pinagmulan. Hindi pinansin ni Justin ang mga tao at naglakad patungo sa truck ng basura. Sa isang paghampas, binuhat niya ang tatlong mabahong laki at itinapon sa sahig. Sa sandaling bumagsak ang tatlong lalaki sa lupa, agad silang lumuhad at nagsimulang humingi ng awa. Nag-squat si Justin, pagkatapos ay inabot ang kanyang braso patungo sa matabang bata. Stop playing dumb. Nasaan ang pera na dinaya mo sa amin? Pati ang laman sa mukha ng matabang bata ay nagsimulang manginig. Hindi siya nang ahas na makipagtalo sa nakakatakot na malakas na lalaki na ito kaya dahan-dahan niyang isinilid ang kamay sa bulsa niya at pinasa sa kanya ang isang stack ng cash. Nagsimulang magbilang ng pera ang bata ngunit walang salita na inagaw ni Justin ang lahat ng ito. Ah! Kuya! May pera din sa loob. Bulalas ng matabang bata, nagpapanik. Nagdilim ang mukha ni Justin. Pinandilatan niya ang bata at sinabing, ano? Pinahihintulutan kang manloko ng mga tao ngunit hindi ako. Lahat ng tao ay lumalabag sa batas dito, kaya bakit hindi ko magawa? Sabihin ko sa iyo, ang pintuan ng kotse ng aking asawa ay may malaking siwang. Ang pag-aayos nito ay aabot ng 10,000 dolyar. Ang pagkuha lamang ng 100 o higit pa ay awa na muli sa inyo, mga pulis tayo. Pagkatapos niyang magsalita, mayabang siyang naglakad palabas ng karamihan. Sumakay siya sa Bentley at tinahak ang daan patungo sa paaralan. Ang mga tao ay nakatayong nanunood, sa gulat. Anong nangyari kanina? Galit na galit ang matabang bata. Tumangala siya para isaulo ang plato ng Bentley. He cursed under his breath na parang hindi na siya actress. Hindi gaanong pinansin ni Justin ang kaganapang ito. Nagmamali siyang pumunta sa paaralan ng mabilis hanggat maaari at nakita niya si Maria na bumalik sa car park mula sa gate ng paaralan. Kulay abo ang langit at may bahagyang pag-ambon. Wala man lang nakaapekto sa kagandahan ng babae. Nakasuot siya ng Korean-style white shirt with a green matching singlet bukod pa sa isang katulad na puting tul na palda. Kahit na ang pinakasimpleng damit ay magpapakita ng kagandahan sa kanya. Habang naglalakad sa basang semento na sahig, nakita ni Marian si Justin. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, nakatitig pa rin si Justin sa kanya. Hindi siya makapagdesisyon na tumawa o umiyak. Nakayuko, kinatok ni Marian ang bonnet. Sa wakas ay bumalik siya sa realidad, pagkatapos ay nagsabi, mahal, napakahabang araw na para sa iyo. Hayaan mong dalhin ko ang kotse sa mekaniko. Maaari mong hintayin si Sheila dito. Umiling siya, nakangiti. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin ang kotse na ito para sa repair. Direktor ka ng isang kumpanya. Bakit kailangan mong gawin ang trabaho ng iba? Iwanan mo na lang ito dito sa ngayon. Well, you can't say that. This is my wife's car. It's not the same, landi niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabi sa malumanay na boses, sige, hindi naman sa hindi kita kilala. Bigla kang umalis papuntang Amerika noong umagang iyon, at ngayon ay parang santo ka na. Matatapos ang pagsusulit ni Sheila sa alas 11:30. May alam akong magandang kafe na maaari nating hintayin. Ang lalaking ito ay biglang umalis papuntang Amerika sa loob ng ilang araw, at nagalit siya doon. Gayunpaman, iniwan niya ang lahat para lang sumugod sa tabi niya pagkarating ng bahay. Naging dahilan ito para mapatawad niya ito ng napakabilis. Ang sarap sa pakiramdam na muli siyang kasama. Gaano man karaming masamang ugali ang mayroon siya, ang isang lalaking may dignidad ay kaibig-ibig pa rin. Kaya naman naging malumanay ang boses niya. Hindi inaasahan ni Justin na kusang loob na anyayahan siya ni Marian para kumain ng mag-isa. Pero normal lang sa mag-asawa ang pagsasama-sama sa pagkain. Marahil ay siya ang nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Hindi si Marian ang uri na gumawa ng unang hakbang. Ito ay bihira para sa kanilang dalawa. Tumanggaw siya, pinatay ang makina saka nagpatuloy sa paglabas ng sasakyan.
Ngunit nang bubuksan na sana niya ang pinto ay natigil ang kanyang tingin. May tinitigan siya at saka napalunok. Naguguluhan si Marian. Ano ang nangyayari? Nagulat ba ito nang humingi ito sa kanya ng tsaa? Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali. Sinundan niya ito ng tingin at nakita niyang nakatingin ito sa dibdib niya. Biglang namula ang magandang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Nakakahiya. Tapos ka na ba? Si Marian ay nakasuot ng mas maluwag na blusa ngayon. Tumambad ang malalim na cleavage niya nang yumuko siya para kausapin siya. Contrasting with the shadows, ang kanyang snowy white skin ay nakakabighani, to say the least. Siya ay maaaring maging isang matagumpay na modelo ngunit nag-aatubili na magsuot ng masyadong mahayag na damit. Nakakuha na siya ng sapat na atensyon. Ang pagsusuot ng mapanuksong damit ay magpapalala lamang. Kaya naman noong nagkaroon ng ganitong pambihirang pagkakataon si Justin na makita ang kanyang mga ari-arian, hindi niya maiwasang mapatitig. Wala sa bag ang pusa, ngumisi si Justin na parang walang nangyari. Pagkababa, hinawakan niya ang kamay niya at naglakad patungo sa BMW. Dahil ang mga profesional na namamahala sa kanyang sasakyan ay mayroon ding mga ekstrang susi, hindi na nila kailangang hintayin ang mga ito. Pagkatapos nilang sumakay sa kotse, ayon sa mungkahi ni Marian, nagmaneho sila patungo sa iisang lugar na nagtisi na Marian at Teresa. Napaka-tense ng sitwasyon noong huling nandoon siya kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-enjoy sa kanyang tsaa. Nalaman nga niyang masarap ang mga pastry, at sayang wala na siya. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataong ito para pumunta ulit dito. Habang nagmamaneho, nagtanong si Justin, bakit hindi mo ako tinatanong kung ano ang ginawa ko sa Amerika? Tumitig si Marian sa maulap na kalangitan, pagkatapos ay mahinahong sinabi, ayoko na malaman. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Natahimik sandali si Marian, pagkatapos ay nagsabi, kung may kasama kang ibang babae, mas gugustuhin kung hindi malaman kaysa mag-alala. Napahiya si Justin, naalala ang mga malilim na bagay na ginawa niya kay Jinsel. Sinusubukang maging kalmado, sinabi niya, paano iyon posible? Marian, hindi mo ba masasabi kung gaano ako kahanga-hanga sa iyo? Hindi mo ba masasabi kung gaano kita kamahal? Kung hindi dahil sa pagtulong ko kay Christy na harapin ang isang bagay, lumaki na ako para lamang lumipad pabalik sa iyong tabi. Ang mga mata ni Marian ay kumikislap sa kanya, pagkatapos ay huminga ng mahina. Hindi sigurado si Justin. Naniwala ba siya sa kanya o hindi? Pagkatapos ng kaunting usapan, lumakas ang ulan sa labas. Pareho silang dumating sa cafe, nag-order ng ilang pastry at isang kaldero ng Taiwanese tea. Nakahanap sila ng table sa taas at magkatapat silang naupo. Bumagsak ang tubig ulan mula sa bubong na parang kurtina. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa habang nakikinig sa ulan at pinapanood ang mundo sa kanilang paligid. Maya-maya, napalayo ang tingin niya sa tanawin at bumaling sa lalaking katapat niya. Tahimik siyang kumakain ng isang piraso ng green bean biscuit habang iniisip ang sarili niyang negosyo. Naubos na ang kalahati ng pagkain sa mesa. Natutulog lang siya sa eroplano at hindi nakakain pagdating sa bahay. Ito ang kanyang almusal. Bakit hindi ka nagsasalita? Mahinahong tanong niya. Napakurap si Justin, naguguluhan. Mukhang maganda ang tanawin dito. Ang pakikipag-usap ay makakasira lang ng pakiramdam. Sumagot siya, kaya ikaw ang uri na mahilig sa katahimikan. Akala ko gusto mong makipag-usap. Pinasok niya ang mga pastry sa kanyang bibig at humigop sa kanyang tsaa. Nang matapos siyang nguya ay bumaantong hininga siya, kung hindi dahil sa iyo, baka nagtitinda pa ako ng tuhog ng karne ng tupa. Bilang may-ari ng stall, ibang mga tindero lang ang nakakausap ko. Hindi ako nakipaghalubilo sa iba. Hindi ako bumalik sa bansang ito para makilala ang mga tao. Ang matubig niyang mga mata ay kumislap ng nag-iisip, pagkatapos ay mahina siyang umungol. Manam. Anong ibig mong sabihin sa im? Honey, kakaiba ang kinikilos mo, tanong niya nang may pagtatanong. Umiling siya. Mukhang hindi kita kilala gaya ng inaakala ko. Akala ko ikaw ang tipong mangakit ng drama. Ngumiti si Justin. Masyado kang nagkakamali.
Kung iiwan ako ng mga tao na mag-isa at itatago ang kanilang mga problema sa kanilang sarili, hindi ko na kailangang pakialaman ang mga ito ngayon, hindi ba? Pinagmasdan niya ang masayang mukha nito, namumutawi ang mga labi nito sa isang ngiti. Marahil ay napagkamalan niya siya. Sa sandaling ito, 2 pulis na nakauniporme ang nakatingin sa paligid ng kafe. Nakita nila si Justin at agad na tinungo ang kanyang direksyon. Lumapit ang 2 pulis sa kanilang mesa at sa kanilang gilid. Ikaw ay dapat Miss Lysander at Mr. Gibson. Kumunat ang noo ni Marian. May problema ba? Tumango ang pulis. May nagulat na pagkatapos ng alitan ni Miss Lysander at ng ilang lalaki malapit sa sanggang daan ng Quezon, tila binugbog sila ni Mr. Gibson sa harap ng mga saksi at nangikil pa sa kanila ng 2,400 dolyar. Nilabag mo ang Public Security Administration Punishment Law ng People's Republic of Zenica. Mangyaring sumama sa amin sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. 2,400. Tumingin si Marian kay Justin, nalilito. Sir, natatandaan kong humihingi sila ng 2,000 lamang. Bago pa siya makatapos, bigla siyang may na-realize. Nagningning ang kanyang mga mata, at galit na galit siyang tumingin kay Justin. Ikaw, kinuha mo rin ang pera nila. Nanlamig ang mukha ni Justin. Tahimik niyang sinabi, ipinaghihiganti kita. Ikaw. Halos himatayan si Marian. She gave a still glare at the man, then clenched her teeth. I was wrong. I do in fact, know you very well. Too well. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.